nor wander from the pathway, if thou wilt be my guide. Oh, let me feel innately the word that save the name. I see the sight that the soul doth reign in sounds I hear. My foes are able daily around me on every day. But Jesus drew me nearer and shield my soul from sin. Oh Jesus, thou hast promised to all who follow thee, that when thou art in glory, there shall thy servant be. And Jesus, I have promised to serve thee to the end. Oh, give me grace to follow my Master and my friend. Okay, salamat po. Good morning. Amen. Amen. Amen po. And thank you, Brother Oliver, sa pagpapaunlak sa magandang awitin, and praise the Lord. And bago ko po ibigay sa ating speaker, nais ko lang pong batiin si Sister Geraldine. Ayan, nandito na siya. Thank you, Sister Geraldine. Good afternoon dyan sa inyo. And eto na po ang ating pinakaantay, si Brother Elder Ruel Yu. Salamat po, Elder Yu, sa muling pagpangunguna sa amin. Bigay ko na po sa inyo ang panahon. Salamat po ng marami mga kapatid. Gusto ko pong i-check muna yung ating audio. Narinig po ba ninyo ako? Paki-thumbs up po. Apo. Alright. So, Medyo salamat po. madilim po yung ano niyo po. Oh, madilim talaga yung ano kasi dito ko sa isang room. Busy lahat yung mga ano sa kabilang mga room. Sige po, okay. Oh, kasi classes na ng mga bata bukas kaya dito ako nakatago. Kaya pagpasensyahan niyo po mga kapatid, talagang madilim po yung lugar. Anyway, pag nakalipat na kami ng ibang bahay, magiging maganda na natin. For a while, pagtsagaan muna natin ito. So, okay. So, tayo po dadako na sa atin pong short. Okay, sige. So, saan ang pindating ko dito, Lloyd? Okay. So, ito na po. Dako na po tayo sa atin pong mensahe ng Panginoon para sa atin. Kung mapapansin niyo po, itong bata na nasa screen ninyo ay parang nangangarap. Dahil ng mga bata pa tayo, minsan tinatanong tayo ng mga teachers natin o mga magulang kung sino mga adult, Ining or Totoy, ano ba ang pangarap mo pag ikaw ay lumaki? Yan po yung mga kadalasang tanong sa atin. Kaya yan makita yung picture diyan ay batang Antimoy parang nangangarap. Kaya ang title po natin dito sa gabing ito ay Paglaki ko, gusto ko maging. Ayan. Matagpuan yan sa aklat ng Mateo 14, talatang 14 hanggang 21 at ito pinaliwanag naman ni Mrs. Ellen G. White sa Desire of Ages, chapter 39. Okay? So, tayo na po. Ang mensahe po natin ay mapatungkol sa panahon na kung saan ang ating Panginoon ay nabuhay sa bagong tipan at pinakain niya po ang 5,000 mga lalaki at ang mga babae at mga bata hindi pa kasali. Kaya Jesus feeds 5,000 plus. So doon po matagpuan po yon sa akin pong binanggit sa Mateo 14 at sa Desire of Ages chapter 39. Basahin po natin ng pansumandali ang aklat ng Mateo 14, talatang 14 at patuloy. At siya lumabas at nakita ang isang lubhang malaking karamihan at nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang sa kanila'y mga may sakit. At nang nagtatakip silim na ay nagsilapit sa kaniya ang kaniyang mga alagad
na nagsasabi, ilang ang dakong ito? Ibig sabihin po, liblib at lampas na sa panahon. Ibig sabihin ay wala sa kabihasnan. Paalisin mo na ang mga karamihan, sabi ng mga alagad sa ating Panginoong Hesus, upang sila'y magsiparoon sa mga nayon at sila'y mga kabili ng kanilang makakain. Tatapos sinabi sa kanila ni Hesus, hindi kailangan sila'y magsialis. Bigyan ninyo sila ng makakain. At sinasabi nila sa kanya, wala tayo kundi 5 tinapay at 2 isda. At sinabi niya, dalhin ninyo rito sa akin. At ipinag-utos niya sa mga karamihan na sila'y magsiupo sa damuhan at kinuha niya ang 5 tinapay at ang 2 isda. At pagtingala sa langit ay kaniyang pinagpala at pinagputol-putol at ibinigay ang mga tinapay sa mga alagad at ibinigay naman ng mga alagad sa mga karamihan. Okay? So, ang kwentong ito ay mahahati po sa 4 na bagay. Ano po? Ang unang part ay ang lubhang karamihan. Ang pangalawa naman ay ang 12 disipulo ni Jesus at ang ating Panginoong Hesus. Ang pangatlo, ang pangarap na inaasam, which is tumuturo sa atin pong title. At ang pang-apat at pinakahuli, ang pinakamahalagang bagay sa lahat. So ito mga kapatid, yung lubhang karamihan na binabanggit dito, mangyari kasi nung panahon ng ating Panginoong Hesus, nung siya po ay nabubuhay sa kanyang kapanahunan, ang Israel ay nasa ilalim po ng power ng Roman Emperor. Nasakop po ng Romano ang bayan ng Israel, ang bansang Israel at ang mga karatig bansa nila. Kaya ang world power noon ay yung Roman Emperor. Hindi katulad sa panahon natin ngayon, ang world power po ay USA. Ano po? At nakalagay po sa banal na kasulatan yan. Sa panahon ni Kristo, nasakop po ang bansang Israel. Kaya yung mga tao ng kapanahunan noon ay hirap na hirap sa kanilang pagkilo sapagkat sila po ay pilit at bilang ang kanilang mga kilos. Dahil may mga sundalo, pwede silang ikulong, pwede silang parusahan o pwedeng magkaroon ng hatol na kamatayan. So yun po yung naramdaman ng mga lubhang karamihan sa kapanahunan ni Jesus na kaya sila po ay aping-api. Sila po ay nangangarap na magkaroon ng kalayaan. At ang masaklap pa rito, maliban po dito sa mga sundalong mga Romano na nang-aapi sa kanila at tumutulig sa kanila at pinalilit ang kanilang mundo, ito pang yung inaasahan nilang magkakalinga sa kanila na simbahan na kung saan meron silang pananampalataya. Ang nangunguna doon ay mga iskriba at pareseyo. Yung inaasahan nila na papanigan sa kanila ay ultimong mga nang-aapi rin sa kanila. Kaya wala silang maaasahan na tatakbuhan kung meron silang naramdaman na pang-aapi. Sa sundalo, inaapi sila. Sa loob ng simbahan, ay inaapi din sila. Kaya nung pagdating ng ating Panginoong Hesus na nangangaral siya, ay tuwang-tuwa ang mga tao na marinig ang ating Panginoong Hesus. At hindi lamang sa magandang pabalitaan ng Panginoong Hesus ang kanilang naririnig, nagpapagaling pa siya ng may sakit. Kaya nga, kung saan pumunta ang ating Panginoon, ay sumusunod ang lubhang karamihang tao dahil nagkakaroon sila ng masarap na pakiramdam sa pakikinig ng pabalita ng Panginoon at kinakalinga sila ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga nung pagdating nung papunta na sila sa isang liblib na puok, sa sobrang dami ng mga tao, more than 5,000 na mga lalaki at babae at may mga bata pa. At ang nangyayari, palubog na yung araw, wala pa silang mga pagkain, ito na nga yung senaryo. Ano po? Ang sabi ng mga disipulo sa Panginoong Hesus, Panginoon, pauwiin na natin yung mga tao. Ay talagang wala tayong mabibilhan dito mga pagkain. Palubog na yung araw, ay delikado sa mga bata at sa mga babae. Kaya nga, very concerned sila sa kalagayan ng sobrang daming tao. Pero nung anong sabi ng Panginoon, hindi kinakailangan.
bigyan niyo sila ng makakain. So dumoble ang problema ng mga disipulo sapagkat unang-una wala talaga silang mabibilhan ng pagkain at liblib yung pook at pagkatapos niyan palubog yung araw at nung sinabi pa ng Panginoon na hindi na kinakailangan, bigyan sila ng pagkain. Ayun na, nagsipagsang-usapan na yung mga tao. Ano po? Ay ang mga disipulo nung malaman nila na ang ating Panginoon ayaw niyang paalisin yung mga tao dahil nga hindi kinakailangan. So ito mga kapatid, yung panahon ng nahabag ang ating Panginoon na paalisin yung mga tao, sinabi ng Panginoon, no, hindi kinakailangan. Sila ay bigyan niyo ng pagkain. Yung problemang sibil ng mga tao rito, yung pong bansa nila, merong diskriminasyon. Pagdating sa relihiyon nila, meron din diskriminasyon. Yung mga sundalo may pang-aapi sa kanila sa pagdating sa simbahan nila, inaapi din sila lalo na yung mga babaeng bao, yung mga walang asawa, namatay yung mga asawa nila sa giyera, sila ay nabubuhay na lamang ng mag-isa, binubuhayan ko na lang mga anak. Inaapi din sila ng mga elders doon sa kanilang iglesia, parang sa simbahan din natin meron din gano'n. Mahirap na nga sila pagdating sa harapan ng sibil, ng gobyerno, sa simbahan, hindi rin sila tinutulungan. Ano po, grabe din ang korupsyon noon. Nangungulila sila, pagkatapos sa pagdating sa simbahan, gano'n pa rin. Kaya ano pa ang nangyayari? May sakit na sila at karamdaman, walang suporta sa simbahan, hindi rin sila nasuportahan. Kaya ang punta nila talagang sa ating Panginoong Hesus, no? Yun lang yung pakiramdam nila na matutulungan sila sa pamamagitan ng pagsama sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga nahabag ang ating Panginoon nung makita yung kanilang kalagayan. Kaya pinapagaling niya yung mga sakit ng mga tao na patatagpuan niya na sumasama na may sakit. Kaya ang sabi nga ng mga disipulo, paano kaya ito? Nag-usap-usapan silang mga disipulo, hindi na tayo pinayagan paalisin yung mga tao. At sinabi pa sa atin ng Panginoon, bigyan sila makakain. Sinong babalik sa atin para bumili ng pagkain? Tsaka yung pera natin, kakaunti lang. Sinong bibili? Gaano karami? Ang dami nating problema. Kaya kung iisipin po natin, ano, parang tayo mga kapatid, ang solusyon ng 12 disipulo na sumisimbolo rin sa atin sa pag dumarating sa atin yung mga problema na hindi natin kayang solusyonan, ano ang ginagawa? Ano ang solusyon na isip kagad natin? Umuwi, lumayas ka na, iskapo, takas na. Kadalasan po ito yung solusyon natin kapag meron tayong problema. Katulad ng mga disipulo, nakita nila yung malaking problema. Ano ang solusyon? Uwi. Uwi na lang. No? Layas na lang dito. Takas na. Pag tayo din may problema mga kapatid, parang gusto natin, Panginoon, sana pumunta na lang ako makarating sa ibang lugar na wala nakakilala sa akin. No? Minsan ganun tayo, agad tayong sumusurrender. Pero kay Jesus, ano pong solusyon ng ating Panginoong Jesus? Umupo. No? Pinaupo ng Panginoon sa damuhan yung mga tao. Ganun lang ang sinabi ng Panginoon sa talatang 19 at ipinag-utos niya sa mga karamihan na sila'y magsiupo sa damuhan at kinuha niya ang 5 tinapay at 2 isda at pagtingala sa langit ay kaniyang pinagpala. Mga kapatid, paminsan-minsan kapag meron tayong problema na hindi na natin kayang solusyonan, ang isip natin sumurrender, lumayas na, tumakas na, uwi na lang. Pero ang gusto ng Panginoon, umupo ka muna diyan. Makinig ka sa Panginoon. Yun lamang mga kapatid. Isang solusyon ito na ang Panginoon mismo ang gumawa ng formula. Siya ang nag-design. Huwag kang agad-agad na tatakbo pupunta sa ibang lugar. Umupo ka diyan. Pakinggan mo ang Panginoon. Ibig sabihin, basahin natin ang banal na kasulatan at meron siyang kasagutan sa iyong problema. Okay? At yun po ang pangalawang part. Pagdating sa ikatlong part, ito na mga kapatid, dahil nagpakain ng ating Panginoon ng mahigit 5,000 tas pamagitan po ng 2 tinapay, 5 tinapay at 2 isda, at meron pang sumobrang 12 bakul. No? So yung himalaan na ito mga kapatid, nasaksihan ito ng mga tao at ng ating ng 12 disipulo.
Kaya no ang Panginoon ay napakain niya na lahat-lahat at nangabusog na, ito yung pangatlong part, yung inaasam-asam na pangarap ng bansang Israel at ng mga disipulo, no? Ang mga disipulo at lubhang karamihan nagsanib puwersa sa pamamagitan po ng pagmi-meeting nila habang kumakain sila. Magaling itong ating leader ng ating Panginoong Hesus. Biruin mo yung himala niya, pinakain niya tayo sa pamamagitan lamang ng kakaunting pagkain, nakakain tayo lahat. Sumobra pa ng 12 bakul, ano? Kaya niya magpagaling ng may sakit. Bubuhay pa siya ng patay. Perfect ito para maging presidente natin, maging hari ng Israel. At pag siya ang ating naging presidente o hari, pwede na tayong lumaban sa mga sumasakop sa atin. At yun po yung puwersa ng Roman Emperor. At pangalawa, para labanan itong mga Pariseyo, mga Saduseyo sa loob ng simbahan na nang-aapi sa mga mahihirap, sa mga babaeng bao, na imbis na ilapit tayo sa Panginoon, ay sila mismo yung nagpapakahirap para tayo ay apihin. Kaya nga durog na durog ang puso nitong mga taong ito, nagsanib puwersa ito kasama yung mga disipulo para puwersahin nila ang ating Panginoong Hesus na maging hari, ano, sa kanilang bayan. Mga kapatid, nakapokus sila sa mga pansamantalang kalagayan at hindi sa walang hanggang kaligtasan. Nakita ng ating Panginoong Hesus ang kanilang isipan, ang laman ng kanilang puso. At dito nga nakita ng Panginoon na hindi nila naintindihan ang mensahe ng ating Panginoong Hesus, na higit pa rito ang kanyang nais mangyari, na pakainin lang tayo at solusyonan yung problema nating pansamantala. Ang gustong makita ng Panginoon, maintindihan ng mga tao ang kanyang misyon dito sa lupa, na mas higit pa sa ah, ah, pansamantalang bagay. Ang nais niyang i-offer yung pinaka-importante, yung buhay na walang hanggan. Kaya nga nakita ng Panginoon ito na pansamantalang bagay lang yung kanilang nakikita. Yung focus nila kaharian dito sa lupa at hindi kaharian sila sa langit. Hanggang doon lang yung kanilang pangunawa. Kaya sa mga bagay na pansamantala at hindi sa walang hanggang buhay. Yun po yung pangarap ng mga tao sa panahon nila. Pansamantalang bagay. Tayo mga kapatid, minsan nakapokus tayo sa atin pong pangarap sa buhay. Gusto ko paglaki ko, maging doktor, maging inhinyero, maging nurse, na hindi naman masama mga kapatid. Nais naman ng Panginoon umunlad tayo. Pero dahil po sa mga pangarap natin, paminsan-minsan at minsan, kadalasan na nga, dahil gustong maabot yung pangarap sa buhay, ay nilalabag na po natin ang kalooban ng Panginoon. Pumapasok na tayo mag-aral araw ng Sabado. Exam ng araw ng Sabado. Ayan. At kapag nakapagtrabaho na, sige, nagtatrabaho na ng araw ng Sabado, maabot lang natin ang pangarap. Nakikita ng Panginoon kung ano ang laman ng ating puso't isipan. Parang nung panahon nung nabubuhay siya, nang nagpakain siya ng 5,000 tao, mas higit pa, andun na po yung senaryo na nauulit sa atin sa panahon natin ngayon. Sapagkat sa panahon natin ngayon, may problema na tayong sibil, may problema pa tayo sa loob ng ating iglesia, sapagkat hindi natin maikakaila. Meron din tayong problema sa mga simbahan. Andyan yung maraming chismis, andyan yung inaapi ka, andyan yung may kaaway ka. At kaya nakapokus na lang tayo sa ating pangarap sa buhay. Walang pakialaman, basta ako mag-aaral ako, magtatrabaho ako, tama naman yun. Kaya lang, yung mga ibang kapatid dahil sa mga pangarap, nilabag na ang araw ng Sabat. Nag-aral, nagtrabaho araw ng Sabat. It doesn't matter. Panginoon, saka na lang kayo, basta pagka naabot ko yung pangarap ko, doon na ako maglilingkod sa inyo. Hindi yan ang gustong ng Panginoon na gawin natin. Ang hinahanap niya, maintindihan natin kung ano ang kanyang misyon dito sa lupa. Yan ang rason kung bakit siya ay nagbuwis ng kanyang buhay. Kapatid, kumusta po ang pangarap natin? Ano bang gusto natin talaga?
sa buhay natin. Isipin po natin mga kapatid at pansinin na iniwan ni Jesus ang langit at nagpakababa sa lupa para iligtas ikaw at ako. Para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Yun ang rason. Hindi po para maabot yung pangarap mo dito sa lupa. No? Nag-ayuno ang ating Panginoong Hesus sa ilang ng 40 days and 40 nights para sa kaligtasan mo, sa kaligtasan ko. No? Dumanas ang Panginoon na lumuha ng dugo. Nagtumulo pa yung pawis niya na dugo sa pananalangin para maintindihan natin ang kanyang misyon dito sa lupa. Ang pinaka-importante, yung kaligtasan natin at hindi yung makatapos ka sa pag-aaral at yumaman ka at maabot yung inyong pangarap sa buhay na kahit alam natin nagigera na sa ibang bansa, marami na sakunang nangyayari, marami na nakikitang palatandaan na malapit na dumating ating Panginoon, nakapokus pa rin tayo sa ating pong pangarap. Ano po? No? Tiniis ng Panginoon Hesus ang gutom at uhaw para busugin tayo at painumin. Pero dat naiintindihan yun. Dinala niya ang kahiyan sa krus sa kasalanan na taglay natin na dapat sana tayo yun. Pero tiniis niya yun. Siya'y po nagdala nun. Inako niya ang lahat ng paruho sa Kalbaryo para lamang mailigtas tayo. At ang pinakahuli, namatay siya sa krus para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Tapos tayo, ikaw, nagrereklamo sa Diyos at sisisihin kapag hindi naabot yung pangarap, no? Kapag kami malaking problema, ang panalangin natin, Panginoon, tulungan niyo ako makapagbayad ng tuition sa anak ko. Halos lumuha ka para sa panalangin sa Panginoon. Hindi naman yun ang dahilan kung bakit ang ating Panginoon nagbuwis ng kanyang buhay sa krus. Ang dahilan ay upang iligtas ka. Kaya unfair sa Panginoon na mananalangin tayo ng mga bagay na pansamantala lamang dito sa lupa. Mas gusto ng Panginoon na marinig sa ating panalangin na magkaroon tayo ng kaligtasan. Panginoon ko, hindi baling mga wala ang lahat para sa akin. Importante, makarating ako sa langit na bayan at makita ko kayo ng mukhaan. Yan po ang hinahanap sa atin ng Panginoon. Yan po ang pinaka-importante at last na part ng mensahe ng nagpakain ng Panginoon ng 5,000 katao. Ang pinakamahalagang bagay po ay matagpuan natin sa aklat ng Mateo 6:33. Ano pong sinasabi? Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Noong high school ako, hindi ko maintindihan itong talatang ito. Kasi nga, memorize ko ito, pero hindi ko maintindihan hanggang minsan, gumising ako ng alas 5 ng madaling araw, kasi noong araw sa Pilipinas, may tindahan kami kapag naglinis ako ng bakuran, gumising ng maaga, nagwawalis na ako niyan, kahit sarado pa yung tindahan namin, winawalis ko na yan. No? Pero bago ko magwalis, binasa ko muna yung devotional na umagang ito at nabasa ko ulit yung Mateo 6:33. Sabi ko, nung binasa ko yan, sabi ko, Panginoon, memorize ko ito, high school pa ako, pero hindi ko maintindihan. Kaya habang iniisip ko ito, nagwawalis na ako sa labas ng aming tindahan. Biglang meron akong nakitang transparent na wallet. Yung pong wallet na plastic, na clear, kita mo yung laman sa loob. Alas 5 ng madaling araw pa yon, medyo madilim, pero ang laman, kitang-kita ko transparent Merong 1,000, 500, 100, kahit pala medyo madilim. Pagka pera nakikita natin, clear yung mata natin. Ewan ko lang po kayo, pero ako, clear yung mata ko kahit madilim Kaya nung nagwawalis ako, sabi ko, naku, pera ito Winalis ko kagad sa dustpan. Pinasok ko doon sa dustpan at lumingon akong baka may nakita sa akin. Kasi ang daming pera nun sino bang mag-aakala na 20,000 yung pera na yon? Madaling araw, nasa harapan ng tindahan mo. So, winalis ko yun. At pagkatapos pinulot ko, nilagay ko sa bulsa ko. Tapos bigla akong naisip, teka, hindi akin ito. Bakit ba ako nagmamadaling itago ito? May nagmamay-ari nito, sabi ko. Baka yung nagmamay-ari nito ay
nasa ospital yung asawa o anak. O kaya baka pambayad ng tuition nito. Sabi ko, hindi ko pwedeng kunin ito, hindi akin ito. Mamaya, pag meron ng araw, may darating dito, hahanapin ito. Bibigay ko sa kanya ito. So yun, malinis yung konsensya. Pero nung una, nung makita ko, uy, akin na to. Kasi siyempre, ako nakita eh. Ayun mga kapatid, hindi ko akalain na more than 20,000 yun. Kaya nung pagising ng misis ko, si Sister Diday, sabi ko sa kanya, Mami, meron akong napulot na pera dito. Tingnan mo nga. Ayokong buksan eh kasi nga baka may mawala, walang witness. Wala pa kasing cellphone noon dati na merong video tsaka picture. Kaya gusto ko, dalawa kami ni misis ko para meron akong witness. O mami, tingnan mo nga, bilangin mo. Aba mga kapatid, mahigit 20,000 yung laman. Nung binilang niya. Pero tumatawa siya habang binibilang niya ito. Kasi nga, nung pinakita niya sa akin, yung pera, pagbuklat ko, nakalagay doon, ang malaking letra na play money. Nako, play money lang pala. Sabi ko, mabuti na lang, hindi ko pinag-imbutan. Kung pinag-imbutan ko to, tinago ko at pumunta ako sa kwarto o sa banyo at binilang ko, napahiya sana ako. No, sabi ko, tama pala yung nakalagay dito sa Mateo 6:33. Ano po nakalagay? Datapwat hanapin mo na ninyo ang kanyang kaharian. Ang tinutukoy po dito mga kapatid, yung bagay na nasa langit at yung katuwiran ng Panginoon at ang kanyang katuwiran. Ano bang katuwiran ng Panginoon mga kapatid? Babalik tayo sa 10 utos. Ito yung katuwiran ng Panginoon. Kasama doon yung huwag kang magnanakaw. Kaya yung nakita ko na perang yun na hindi sa akin, hindi ko pinag-imbutan dahil pagnanakaw yun. At na-realize ko na hindi pala totoong pera. So malinis ang aking konsensya. Sabi ko, tama ang Panginoon na kung hahanapin natin ang kanyang kaharian, hindi tayo interesado dito sa mga bagay sa lupa na mga pansamantala. Kailangan natin yan, pero hindi tayo magpapakamatay para kunin yan at sisirain ang utos ng Panginoon para maabot ang ating pangarap. At ano ang sabi bandang huli? At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. O ayun, lahat ng pangangailangan natin, idadagdag ng Panginoon pala. Pangako niya yun. Pero unahin daw natin yung kanyang kaharian at kanyang katuwiran. Siya na yung bahala sa pangangailangan dito. No need na tayong sumira ng kanyang utos para lang maabot ang ating pangarap. Sumunod tayo agad sa Panginoon. Yan ang kanyang formula. Kawikaan 3:6, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong landas. O ang sarap mga kapatid. Meron tayong plano. Luhod muna, Panginoon, pwede po ba ito? Kung pwede ito, guide me, ituro mo. Sabi ng Panginoon, pag inuna mo siya, kinilala mo siya, ituturo niya yung landas. Isaiah 1:18. Anong sabi mga kapatid? Magsiparito kayo ngayon. At tayo yung magkatuwiran, sabi ng Panginoon. Hinahanap ng Panginoon yung katuwiran mo. Kasi hindi naman tayo perfecto eh. Nagkakasala at nadadapa tayo. Panginoon, nag-aral po ako nung college, pumasok ko ng araw ng Sabado. Ngayon ko lamang po nalaman na hindi pala tama. Anong sabi ng Panginoon? Come unto me and let us reason together. Sabihin mo sa akin, anong rason mo? Bakit ginawa mo yun? Naintindihan ko yan. Alam ko na mahina ka. Akong gumawa sa iyo eh. Alam ko ang lahat ng hibla ng katawan mo sa loob at labas. Ako ang creator ng Panginoon. Alam ko ang kahinaan mo, pero sabihin mo sa akin, ba't ginawa mo yun? Naintindihan kita. Yun ang gusto ng Panginoon mga kapatid. Naliligayahan siya na kausapin natin siya. Hindi katulad natin, hindi tayo naliligayahan na kausapin ng Panginoon. Kaya nga minsan lang tayo manalangin eh. Pag inaantok na, hindi na tayo nagpipray. Pero ang Panginoon, nagugustuhan niya na kapag tayo lumalapit sa Kanya at nangakipagkatuwiran tayo, kinakailangan nating kausapin ng Panginoon. Anuman ang ating nagawang bagay na mali, naintindihan niya yun. Basta lumapit tayo sa ating Panginoon. Yan po yung mga pangako ng Panginoon. Kaya kung ano man ang pangarap natin mga kapatid, isanggunin mo natin sa ating Panginoon. At ito po,
Ang aking dalangin sa gabing ito, pagpalain tayo ng ating Panginoong Hesus. Amen. Amen po sa napakaganda na naman pong pag-aaral. Um, okay, ayun po. Thank you po, Elder Joel. Pansamantala, tayo po ay hihinto muna saglit. Tayo po ay dadako muna sa ating picture taking po. Ayan. Ayan. Si Sister Princess naka-ready. Ayan, pahiram mo, Sister Lilet. Ayan, batiin ko muna yung mga bagong si Sister Weng. Ayan, good morning, Sister Lilet. Wow. And si Brother Rick Lustre. Ayan. And ang kabataan. Ito na ba tayo yung Yes, sila yung yung kabataan. JF Ministry JFF. Youth. Yes. Ayun. Ayan. Hello. Ayan, mag-smile muna tayo mga kapatid Okay. And ayan. 1, 2, and 3. Isa pa po. 1, 2, and 3. Ay, si Brother Ray andito. Hello po, Brother Ray. Wow, kompleto. Kompleto. 1, 2, and 3. Sister Maricel, Sister Geraldine, ayan, nandito. Okay, thank you po. Ayan. And bago tayo dadako sa ating reflection, unahin po natin ang ating appeal song mula sa kabataan. Ayan, mula sa kabataan na meron po tayong appeal song. Okay, ayan, makakarinig po tayo. Ready na po ba kayo mga kabataan? Okay, bibigay ko na sa inyo ang pagkakataon, ang Jesus Feeding Ministry Youth. Ayan. Tayo. Nakapatay pa pala.
Amen. Amen po. Sa napakagandang awitin. Mga anak po sila ni Brother Ray, di ba, Ate Joy? Silang lahat ba? Yung tatlo anak ni Brother Ray, yung nakasalamin si anak ni Sister Annalisa. Oh, talaga. Wow. Thank you sa inyo. Ang galing. Praise the Lord. And tayo po ay magbabalik na sa ating reflection and sharing. Napakaganda po ng ating pag-aaral. Meron na po bang gustong magtaas ng kamay? Ay, parang may nakita akong nagtaas. This brother, Rick. Brother Rick. Brother Rick. Nagtaas ng kamay. Okay po. Go ahead po. Okay, maganda po yung mensahe tungkol po sa sa mga taong nakikinig sa ating Panginoon. Alam niyo po, napapansin po natin, ang mga tao sa kapanahon ni Kristo, nang marinig nila ang mabuting pabalita, ay talagang sabik na sabik sila sa katotohanan, sa liwanag. Ganon din naman po sa atin. Pero ang nakakalungkot, nadidifocus po sila sa pangailangan nila sa pang-araw-araw. Halimbawa po, yung papaano kakainin namin, papaano kami mabubuhay kung makikinig na lang lagi kami sa Panginoon. Apektado po tayo. Kaya nga po pag hindi po natin bibigyang halaga na masigit ang salita ng Diyos, ay talagang kahit tayo po mga lingkod ng Diyos ay nabibiktima sa ganitong katayuan. Kung minsan nangibabaw sa atin yung pangailangan natin araw-araw. Kaya nga po, ito po yung pamamaraan ng Diablo sa mga huling araw. Sabi sa Revelation na maliban na sila walang tatak ng hayop, hindi sila makakabili o makakabenta. Maliban na lang kung talagang bibigyan natin ng pansin ang panawagan ng Diyos na tayo ang lubos na pananampalataya. Magbibigay lang po ako ng isang talata sa Juan 14:1. Sabi po rito, huwag magulumihanan ang inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos at magsisampalataya naman kayo sa akin. Ibig sabihin, kapag nalubos po ating pananalig sa Diyos, sa tulong ng Banal na Espiritu, yung mga pag-alala sa pangailangan natin, mawawala yun. Kundi ang puso't isipan natin ay doon sa pangako ng Diyos na buhay na wala hanggan. Hindi lang po yun. Dating pa lang yun po yun. Yung pang-araw-araw natin, mararamdaman niyo po ang tamis at sarap ng pakikisama ng Banal na Espiritu. At yun po ang inasahan ng bawat isa sa atin. Kaya pasalamatan natin ang Panginoon sa mga bagay na ito. Sapagkat nararamdaman po natin, lahat po tayo nakaranas sa pagsubok. Sino po bang hindi nakaranas sa pagsubok? Diba? Walang Kristiyano na hindi nakaranas sa pagsubok. Pero salamat sa Diyos. Bakit? Mayroon tayong tagapagtanggol. Ang kailangan na natin ay mag-focus po tayo kay Kristo Jesus. Sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga salita, at sa kanyang pagpapala sa bawat isa sa atin. Ang sabi niya, hindi ko kayo iwanan hanggang sa katapusan ng sanlibutan ito at padadalan tayo ng mga aliw na siyang Banal na Espiritu. Yun lang po aking maibabahagi sa mga oras na ito. Amen. Amen. Amen Amen. po. Brother Rick Lustre, napakaganda po ng inyong binahagi. And gusto ko lang pong reflect doon po sa problema na halimbawa pong tayo po ay nagkakaproblema. Ako po personally, parang ganun din po na yung katulad ng pag nagka-problema ka po, hindi ka kaagad luluhod, hindi ka kaagad magbabasa ng Bible. So pag nagka-problema, ang reality po, sasabihin mo na sa mga kaibigan mo,
Sasabihin mo na sa pamilya mo, sabihin mo na sa kapitbahay mo. Ngayon 'pag wala silang solusyon saka ka ngayon matataranta ka na, "Ano ba 'yan, ang bigat ng problema ko, ano bang gagawin ko?" Parang ang nangyayari, ang pinaka-last na yung pagdarasal, which is mali, na dapat pala is, okey may problema tayo, lumuhod, 'di ba po? Tapos magbasa ng Bible dahil nandun po yung, sagot. Then manalangin para sa ating pangangailangan. Mali po talaga yung ano, kaya napakaganda po ng mensahe ni Elder Ruel na tayo po ay laging unahin natin ang Panginoon. Saan mang anggulo, saan mang ano ng ating buhay, maliit, malaki man ang ating mga plano, problema, unahin natin palagi ang Panginoon. Ayun lang po. Nakataas Amen. po si Amen. Sister Geraldine. Sister Geraldine, go ahead po. Sister, may kwento to Sister Geraldine. Sister Geraldine, go ahead. Ayan, rinig po ba ako? Opo, loud and clear. Ayan. Maraming pong salamat sa message, no, na napakaganda. Bawat isa iba-iba tayong story sa buhay. Bawat isa sa atin, iba-iba yung trials na dumating sa ating buhay, pero nagdidepende po talaga sa atin kung paano natin ito i-ha-handle. Kapag, sabi nga Kuya Ray, kapag hubog ka na o lasing ka na sa salita ng Panginoon, hindi ka na matatamaan ng stress at hindi ka na matamaan ng kalungkutan. 'Di ba po Kuya Ray, no? Kasi nalasing na tayo sa salita ng Panginoon. And then, about naman po doon sa message natin ngayon, na napakaganda lang po para sa kung namnamin po talaga natin katulad kay Maria ba 'yun? At saka si Martha. Tingnan mo si Martha, aligaga siya sa kusina sa pagluluto. Ang dami-dami niyang ginawa at tapos napansin niya ang kanyang kapatid na peaceful, na nakikinig ng salita ng Panginoon. At talagang nasisiyahan siya nakikinig sa salita ng Panginoon. Ang sinabi ni Martha sa Panginoon, "Pwede ba utusan mo naman siya na tulungan ako?" 'Di ba? So, dahil may peace, alam mo pag sinabi ng Panginoon, sabi ng Panginoon, mas mapalad yung taong nakikinig sa salita ng Panginoon kaysa aligaga sa lahat ng problema sa mundong ito. Na pag namatay naman tayo na wala tayo sa mundong ito, wala tayong madadala na kahit kunting kusing. Kundi ang madadala lang po natin yung kabutihan or yung karakter natin. Di ba po? So talagang masasabi po talaga napakaganda. Actually, ano ko po yung story ko as is langging at alam niyo po yun dahil kayo po yung nakakaalam nito. At ang saya-saya ko lang, Ate Joy, dahil na-offload ako, Ate Joy, ang saya ko, ang sarap, sabi ko talaga sa experience na na-offload ako, Ate Joy, nandoon ako sa counter, yung sa pag na ng ticket, Ate Joy. Tapos ang saya, ang sarap, yung sabi ko, andito pala yung kaligtasan. Alam niyo, Ate Joy, yung visa na sinasabi, ini-interpret ko siya na Jesus Christ in my life. Kasi, di ba, ang Panginoon, doon talaga tayo dumaan kay Jesus Christ bago tayo makalapit sa Ama. Di ba? So, alam mo, Ate Joy, sabi ko pa, ang anak ko, takbo siya doon sa isang counter. Ang asawa ko, takbo sa kabilang counter. Ang boyfriend ng anak ko, takbo na naman sa kabilang counter. Tapos, ako, peaceful na tumitingin sa kanila. Yung bakit aligaga to? Sabi ko naman sa kanila na okay lang na hindi ako makasama. Okay lang na kayo na, mag-enjoy lang kayo. Yun ang sinabi ko sa kanila, pero sila, Ate G, talagang aligaga. Tapos, paglapit nila ngayon sa akin, may dala-dala ng papel, Tapos sabi niya, "Mami, gawin mo ito, Mami. Tawagan mo to, Mami. Gawin mo, ha? Huwag mo isipin na, basta kung ilang days ka or for example, mag-extension kami doon sa Japan, yung para lang makapag-vacation nga po daw ako." And then sabi ko, alam mo niya, ang nakikita ko ngayon si Jesus Christ. Ito po para sa akin is salvation, na si Jesus Christ ay pumarito na sa mundong ito. Tapos, isa tayong pumarito dito, pero may talaga member sa pamilya na hindi madadala because is lack of relationship sa ating Panginoon. Kaya nga ako, Ate Gino, sabi ko talaga, relationship is most important
Paano naman aligaga tayo sa ministry, Ate Joy? Aligaga tayo sa mga program sa church. Aligaga tayo sa mga trabaho natin. Pero nakalimutan pala natin ang relationship natin sa ating Panginoon. Yung personal natin na relationship. Kaya sabi ko nga, Brother Elder Reldo, is really like a salvation na ang saya-saya ko, ang sarap-sarap dahil pinaranas ito sa akin. Ibig sabihin, Brother Roel, Elder Roel, no, na pinapaalala sa akin, baka naman aligaga ako sa mga iba't ibang ministry. Pero nakalimutan ko palang ipaalala ko sa aking mga anak, ipaalala ko sa aking asawa, ipaalala ko sa aking papa, sa aking mga kapatid. Kasi wala na po akong mama. So, sabi ko nga, baka nakalimutan. Alam mo, Ate Joy, ang sarap lang. Alam mo, ang nangyayari, nasa airport pa ako, no? Message ako sa mga kaibigan, alam mo, ganito pala ang salvation. Alam mo, Ate Joy, it's just like, naluloko siya, hindi niya alam kung ano sasabihin niya. Sabi ko, Sis Langging, sa totoo lang, ang sobrang naranasan na maibigay ko rin na message sa iba na hindi pala kailangan pala talaga mayroon tayo sa ating Panginoon. Kasi iyon ang magdadala sa atin sa kaligtasan. Hindi, Kuya Ri, di ba po? So, ang kaligtasan po na talaga natin is kapag may relasyon tayo sa ating Panginoon. Ang ano ko talaga dito is relationship, yung mga thoughts natin at ang puso natin malinis ba kaya? Baka naman gumagawa tayo sa ministry, iba pala yung motives natin, para lang makita or para lang sabihin na, ay siya, parang ang spirit nasa kanya, pero pala is may mga motives tayo na iba. And then, third na ano ko dito is relationship, thoughts, and then yung papaano tayo, kasi di ba kung yung sa motives, ibig sabihin sa motives is mahal natin ang Panginoon, pero pala is ang ating kaaway ay hindi natin kayang mahalin. We are a liar, di ba po? So talagang sabi nga, love your enemy. Ang hirap naman i-love ang enemy. Di ba po, Brother Elder Roel, na? Ang hirap i-love ang enemy, pero ito po'y kautusan ng ating Panginoon na talagang mas mahalin natin sila gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. And then, relationship, yung mga ano natin sa buhay. May nakalimutan ako isa. May isa pa doon na is important. Tatlo talaga yun nung na ko doon sa experience ko, talagang ang sarap lang po talaga na maka-experience ng gano'n. At sabi nga ng isa kong kaibigan, Brother Elder Roel, na Ate Joy, na, Ate, bakit ang saya-saya mo? Ang sagot ko naman, kasi nakita ko ang salvation, nakita ko ang Panginoon. Kaya, dito pala, ang nakita ko sa aking asawa kalungkutan, sabi niya, honey, what I'm going to do there? I am not happy anymore because you are not together with me. Alam mo, Ate Joy, ano ko dito, di ba sa Bible is sinasabi na the last tears that God is weep away, di ba? Meron yon na sa Bible na nakasabi ko, Elder Kuya Ray, na huling pagpunas ng ating mga luha. Kasi nakita natin na ang ating mga mahal sa buhay na iwan. Pag-akyat natin na may mga tears tayo na tumitingin tayo sa ating mga mahal sa buhay, yun ang last na pagpahid ng ating Panginoon sa ating mga luha. Pagkatapos noon, hindi na tayo makakaranas pa ng iyak at hindi na tayo makakaranas pa ng kalungkutan. Kaya praising God, at ito din po ay para sa atin, hindi lang para sa akin ang experience na ito, para sa ating lahat, na kung paano pala tayo manindigan sa ating faith para sa ating Panginoon. Kaya purihin pa ang Panginoon, at sobrang saya na nakaranas talaga ako ng gano'n. But next time, sabi ng anak ko, baka next week, pupunta ng Tokyo ka. Para lang na maging masaya. Purihin pa ang Panginoon. God bless po sa ating lahat. Amen. Amen, Sister Geraldine, sa napakagandang sharing mo sa amin. Napakaganda. Thank you so much. And nagtutumuli ng ating oras. Siguro po magiging last na po ito dahil late na sa Amerika. Si Brother Ray po siguro ang aking panghuling tatawagin. Brother Ray, ano pong inyong ma-share po? Brother Ray, narinig niyo po? Ay, nakamute po. Ako ba? Ako. Oo. Magandang hapon po sa atin lahat. Kay Brother Roel. Brother Roel, kamusta ka na? Mabuti sa po, inyo po lahat. Brother Ray. Kamusta rin po? Okay, approve.
maganda ang topic natin tungkol sa pangangailangan ng bawat isa. Sino ba naman ang taong ayaw yumaman? Brother Ruel? Lahat naman ng tao gusto yumaman sa ibabaw ng lupa. Pero may itinuturo po ang ating Panginoon na ipagkakaloob niya yung ating pangangailangan. Pakinggan po ninyo sa isang talata po ng aklat ni Mateo sa kapitulo 6, versikulo 19. Ito lang naman ang ayaw ng Panginoon, na kapag ginawa natin ang isang bagay na ito, maaari tayong mapalayo sa Kanya. Pakinggan nyo at babasahin natin. Ang sabi sa 6:19, huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ng kalawang, at dito'y nanghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Yung salitang huwag kayong magtipon ng kayamanan, ito yung mga tao na yung puso ay wala sa isip nila yung paglilingkod sa Diyos. Puro pagtitipon na lang ng kayamanan. Kaya sa pag-ibig sa salapi, abay lahat ng masamang paraan ay gagawin ng tao. Kumari nga, magsipagnakaw pa nga gaya ng sinasabi nga ni Brother Ruel, pagka ang pagnanasa mo'y puro pera, puro salapi, lahat ng bagay pagnanasahan mo hanggang sa ito'y makagawa ng kasalanan ng pagnanakaw. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kayong magtipon, huwag niyong ibigin ang kayamanan. Ang sabi ng Panginoon na dapat nating ipunin sa versikulo 20, kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit. Ayun. So doon tayo magtitipon. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, ay merong isang bagay lamang ang itinuturo sa atin ng Panginoon. Una, ang sabi ng Panginoon sa versikulo 33 ng kapitulo 6 din ng Mateo, ang sabi ng Panginoon, na dapat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So yun po, yung hanapin natin sa tuwi-tuwina ng ating buhay ay yung katwiran ng ating Panginoon, at lahat ng bagay na yan ay idaragdag sa atin. Kaya sabi ng ating Panginoon, ang ating masasabi na lamang, ang sabi ni Pablo, meron tayong makain, meron tayong pananamit, ay masisiyahan na tayo. Pero ang pag-ibig sa salapi, yan po'y iwasan natin. So yun lamang mga kapatid, pagpalain tayo ng ating Panginoon. Amen. Amen po, Brother Ray. Napakaganda. And tayo po ay magtatapos na po. Siguro po panghuling pananalita na lang po, Elder Ruel. Okay, so bilang conclusion mga kapatid sa atin pong mensahe, mga kapatid, alam ng Panginoon kung anong ating pangangailangan. Huwag nating baliktarin ang kanyang formula. Ang formula ng Panginoon, unahin ang kanyang kaharian at kanyang katwiran. At lahat ng mga bagay, siya na yung bahalang magdagdag. Binabaliktad po ito ng mga tao. Inuuna yung mga pangangailangan bago ang Panginoon. Mga kapatid, hindi po tayo magtatagumpay. Ang gusto ng Panginoon, unahin siya. At lahat ng pangangailangan natin, siya ang bahala. Pagpalain tayo ng Panginoon at tayo ba'y dadako na sa atin pong panalangin? Wait lang po, Elder Yu, meron po tayong prayer request po. Opo. Pakisulat na lang po si Sister Hilda, meron daw pong lagnat. And si Sister Irene for second surgery po. Okay. And meron pa po ba susunod, Ate Joy? Sa family na lang po natin lahat. General na lang General po mga family. And then yung pong ating crusade nga Crusade. ginagawa po. Okay. Sa Nueva Ecija, no? Sa Nueva Ecija po. Okay. Please po. And continue praying for Nanay Rosa Tanyakaw for healing. Okay. Okay na po. Ayun Meron po po. mga kapatid. Kung wala na, tayo po ay dadako na sa atin pong panghuling pananalangin. Tayo po ay yumuko sa ating panalangin.
O Diyos na mahabagin, salamat po sa mensahe na inyong ipinagkaloob sa amin. Panginoon, maraming bagay kami na nakakalimot sa inyo. Maging ang inyong mga banal na utos ay amin pong natatapakan, maabot lang namin ang aming mahal na mga pangarap. Nakakalimutan namin, Panginoon, ang pinaka-importanting bagay, pinakamahalagang bagay na inyong ipinagkaloob sa amin na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pakiusap po namin, Panginoon, ipagpatawad niyo ang aming kahinaan. Pakiusap namin, Panginoon, tulungan kami na maging malakas sa aming pananampalataya, na laging unahin kayo sa lahat ng mga bagay. Magkaroon kami ng malalim na pananampalataya, O Diyos, na ang lahat na aming pangangailangan ay inyong ipagkakaloob, basta unahin namin kayo. Panginoon, patawad po sa mga bagay na ito. Amin pong hinihiling na patuloy ninyo kaming kahabagan. Lahat po, Panginoon, ng nanarito, ang aming mga pamilya, saan man dako sa amin pong sanlibutan ay makaabot ang inyong pagbibigay ng kalinga sa bawat isa. Alalayan niyo po ang aming mga pamilya, O Diyos, saan man kami naroroon. At espesyal po namin binabanggit ang mga panalangin sa aming mga kapatiran. Nais kong banggitin, Panginoon, nais namin banggitin si Nanay Rosa, na magkaroon siya ng patuloy na kagalingan sa kanya pong karamdaman. Kayo, O Diyos, ang aming Panginoon na nagpapagaling. Hinihiling po namin ang inyong pagpagaling na kamay siyang humipo sa kanya upang magkaroon siya ng tuluyang kagalingan na inaasam namin ang bawat isa na sa amin upang makasama namin siya ng patuloy sa paglilingkod sa inyo. Panginoon, huwag niyong kalimutan ang krusada na nagaganap sa iba't ibang dako ng sanlibutan, lalo tigit sa pangungunan ni Brother Ray sa Nueva Ecija. Pakiusap namin, Panginoon, na inyong banal na espiritu ang laging sumakanya. Ang inyong banal na gawain doon ay magbunga, O Diyos, at lahat ng mga kaluluwang inyong tinawagan ay magkaroon ng kaligtasan. Si Sister Irene, Panginoon, magkakaroon ng pangalawang yugto ng kanyang operasyon. Pakiusap po namin ang lahat ng tumitingin na mga doktor at espesyalista at mga nurse na nag-aalaga sa kanya ay inyo pong bigyan ng ibayong talento upang maalalayan siya sa kanyang operasyon. Pakiusap namin, Panginoon, na maging successful ito at kayo ang unang aming lalapitan, O Diyos. Nagagamitin ninyo ang mga espesyalista na hawak sa kanya at magkaroon siya ng tunay na kagalingan, hindi lamang pang pisikal, lalo tigit pang espiritual. Panginoon, si Sister Hilda, panghuli, Panginoon, at lahat ng mga may lagnat, may karamdaman sa mga oras na ito, amin pong idinudulog sa inyong banal na paanan. Panginoon, bigyan po sila ng kagalingan, hindi lamang pang pisikal, lalo tigit pang espiritual. Salamat po ng marami sa pagdinig na iyong panalangin, siyang aming pasalamat. Salamat po, O Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen po. Amen. Elder Ruel, marami pong salamat sa inyong oras po, panahon. Welcome Good po. night po Welcome. sa inyo dyan. Thank you And po. thank you po, everyone. Thank God bless you you. all. Thank you so much, See Sister you on Ivy, Wednesday po. Auntie Emmy.